IKEA na tayo. Ang laki ng IKEA, oh. Ang haba. Gulat kami ni Marvin. Ayun, oh. Ang ganda, oh. Ang daming Pilipino dito, guys. Hindi na tayo uy, doon na tayo bibiling bigas, be. Kahit kalahati lang. Sa, Seafood City. No? Hindi tayo makapag-Walmart, eh. Food court dito, oh. May mga kainan dyan. Dito tayo, bebe. Deserve ko mamili ng gamit pang bata. Ayan, bibiling ko yan. Diba? Nagandahan siya. Magkano yan, bebe? Naka-sale. Oh my God, 139. Magkano lang yung wood mo pa? Pwede na to, 349. Mahaba na siya. Tapos bilhin na tayong upuan. Ano? Bebe, ito. Mahal, 749. Ang taas. 30 minutes, yung Seafood City, natagal. 30 minutes tayo mula dito, Seafood City. Ang tagal, no? Hindi ba siya masyadong mababa? Mababa, no? Hindi niya talaga. Ganun ba? Ay, ito, be. Ito gusto ko, be. Ang ganda. Ang ganda, be. 1.4. Be, yan gusto ko. Tapos yung sa Winners, yung dalawa tigkabilaan. Lagay ng TV. Pwede na 42 din. 42? Oo nga, Pwede no? na rin. Parang 55 lang din, no? Pwede na 55 mo na yun. Oo. Papunta na sila Ate Aida, kaya alis na rin kami ng seafood. Ito, be, ito ang gusto ko. Yung nakadikit, ididikit. Lagyan ng TV. Picturean mo nga. 99 lang pala yan. Diba? Oo. Pwede yung lagyan ng TV, ano? Oo. Ang dami na lagi sa ilalim. Doon na tayo. So, kami yun. Hindi, pinapaliit ata to. Ito yung tinignan natin, no? Magkano to? Yung ba yun, presyo? Magkano? Ito. Ito pala. Ito yung presyo. Ganda. Pero gusto ko white yung ganito lahat. Ito, ganyan yung marble. Doon po. Ay, ito, white. Ganda, no? Ito naman, black. Dito na tayo. May saksak na lutuan. 190. Ang mahal. Grabe ang laki ng IKEA, guys. Kung nakaikot na kami ni Marvin, mabilisan kasi pupunta na kami sa Seafood City. Hindi pa namin naikot. Crab paste. Dito na kami sa Seafood City. Mag-grocery lang. Tapos uwi na kami ng Kipling. Tapos ng bakasyon. Tulog na nga sa biyahe. Layo. Mula IKEA papunta dito. Ilang minutes? 30 minutes, guys. Nakatulog ako. Lawak. Kuha tayo ng piyaya. Magkano to? Expiration pala. Walang nasa expiration. Ay, ito. Ay, wala nakalagay. Yung araw yun masarap. Ay, yung masarap. Ito yung binili ko. Dalawa ba? Dalawa na. Kaya yun. Ay, piyaya. Kumuha akong piyaya. Close pala sila ng alas 6 o 5:56 na. Pero ang daming tao. Bibili kami ng bigas. Ha? Mahal nga. Ay, hindi madami. Ay, ito. Milagros. Ay, Milagrosa. Ay, ito maliit lang. Ay, nagres. Kaso, gusto ko na ito, Lucky Me. Kuha tayo. Ate, mabilisan lang. Mga tuyo. Saan kaya yung yun? Crab face. Wala talaga ako makita ang crab face, puro naman to, shrimp face. Sarap yung crab face, eh. Pang ulam, natikman namin yung Navarro ba yun? Kikiam to, Kikiam ba to? Ito, kikiam. Ay, may kasama ng sauce, Sauce ba yun? Oo, may sauce na kasama. Magkano to? Kasi dito, 399, 44. Walang presyo dito, baka nandito sa harap. Wala. Kuha tayo, tig-isa lang. Tikman natin. Si Marvin, hindi ko na alam kung nasaan. Mag-washroom lang daw. Ano pa ang ating bibilhin? Ba't ang bigat?
Guys, papunta naman kami sa Center of Canada. Ayan, sa highway kami. Saan ba nila? Ewan ko. Nandito naman kami, guys. Oh, di ba? Ayan. Upo kayong dalawa doon sa dalawang Ano? malaking picture ako kayo doon. Malaking upuan. Ano daw yun eh, upuan eh. Ano yan? Ano ba yan, te? Cherry blossom ba yan? Cherry blossom yan? True ba? To mama, mama, we go to mama. Hindi ka nilalamig, sure ka? Sakto lang yung lamig eh. True ba? Parang nung pumunta tayo nandun sa... Saan yung pinunta natin nila Sa Tito kanya sa Edwin nun? Yan, ganito yung panahon nun eh. Yung may apple. Oo, saan yun? Pa Ajax? Saan nga ba yun? Ito, malaking upuan. Ayan. Diyan tayo. Mamaya picture. The iconic ano. Bache! Jump! Ayan na. Picture na sila, kuya. Tara. Oh, picture lang daw ako dito. Sa malaking upuan. Saan nga ba ako nakakita ng ganyan kalaking upuan? Bonjour! Bonjour! Ay, tatayo. Baka madulas ako dito. Tatalon na ulit, tatalon. Cellphone ko sa'yo? Ha? Sa akin? Wala. Lapit mo ng konti. Ayan. Okay na siguro yan. Isa pa, isa. Meron na cellphone dyan. Oh, look. Yan. Ano naman yung gano'n? Smile! Papagas na kami, guys. Ang mahal ng gas dito, 136. Phone mo? Ay, ito. O-charge yung phone niya eh. Gamitin pala niya pang bayad. Take out muna. Take out muna ng dito sa AMW bago umalis. Dire-diretso na kami mamaya pauwi. Wala na. Let's go. Guys, dire-diretso na tayo pauwi ng Kipling. Kakain na rin ako. Gutom na ako. So, ang stop na lang mamaya yung mga washroom na lang. Nakaihi na naman kami. Ayan. Bango. Ngayon lang ako makakatikin ng AMW. Yan na, nauna na sila Kuya Christian, to sila Kuya JP, tas kami kasunod. So, tara na. Hi guys, bali hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina nung dumating kami dito. Bali, 11:30 na kami dumating dito. Tas kanina, nung nasa biyahe kami, hinayaan lang ako ni Marvin na matulog. Tapos medyo malapit na kami dito sa sa Kipling. Nagising na ako. So, tinanong ko na si Marvin kung nasaan na kami. Tapos sabi niya, "Be, magpatugtog ka kasi inaantok na ako, napapapikit na daw siya." Ano, bebe? Napapapikit na siya kasi nga, anong oras na. Kaya, napagod na rin kasi 2 days ng drive lang si Marvin. Wala man siya kapalitan. So, ganun din yung mga nararamdaman ng mga kasama namin kasi sila kuya, wala din silang kapalitan kasi kami mga babae, hindi kami nagda-drive pa. Kaya, ayan, napipilitan na talaga tayong mag-aral na guys, mag-drive. Next year, makakapasyal-pasyal na tayo ng mas malayo. So, ayun, nagpatugtog nga ako, nagkaraoke kami hanggang pag-uwi guys, para lang hindi makatulog si Marvin. Talagang pinagsisigawan na, malakas yung tugtog. Hindi naman, mas malakas yung boses ko. Gising na si Marvin. So, pagdating nga namin, ang dami namin binitbit pababa dito sa basement. Siyempre, medyo mahina rin kaming bumaba. Gawa nga ng anong oras, natulog na rin yung landlord namin. Dito sa hagdan kasi namin pagbababa, medyo may ingay siya. Tapos, yung mga frozen namin na mga binili, tsaka yung ibang pwedeng i-ref, in-ref namin ay sa taas yun. Kaya, ayun, medyo madami rin kaming pinamili dahil ilang araw pa nga bago kami bumalik ng Regina. Halos 1 buwan pa. So, hindi kami makakapag-city muna. Wala tayong city vlog. Yan. Pagkatapos ng gala, tipid-tipid. Pero hindi naman ganun.
tipid-tipid muna. Pero hindi naman siya ganun kalaki yung nagastos namin. Kasi nga, ano lang din, budget lang din muna yung aming mga ginastos dahil hindi pa naman ako ganun katagal sa trabaho ko, hindi pa ako regular. 2 months pa lang ako mahigit guys sa work ko. Si Marvin, ilang buwan pa lang din, wala pang 1 taon. Tapos alam niyo naman, kalilipat lang namin dito sa sa Saskatchewan. Tapos ako, bagong lipat na naman dito. So, medyo lang. Pero pag okay na tayo, malapit na naman yung Winnipeg. Kasi nga, sabi nga ng landlord namin, nung wala pang Jollibee sa Regina, yung mga taga dito sa Kipling, ang pasyalan nila, Winnipeg, hindi sila pumunta Regina. Kasi nga, madami ditong Pilipino, pumupunta sila ng Winnipeg para mag-Jollibee. Ano, bebe? Tapos minsan nga, nagpapasabay nga sila. Alam nyo naman, Jollibee talaga yung ng mga Pilipino. Kaya ayun, nung nag-drive naman, sabi naman ni Marvin, hindi naman, nung nag-drive kami papunta doon, hindi natin namalayan na 4 hours na mahigit, no, bebe? Parang ang bilis lang. Kasi wala namang traffic tulad sa Pilipinas nung umuwi tayo sa Mauban. Umabot ng 4 hours din, no? Traffic yun. Kung highway, traffic, Puro no? ligo ko kasi yun, be. Puro liko. Pero nung pumasok na tayo dun sa mga medyo traffic na din eh. Tapos nung pauwi na tayo sa inyo, doon na tayo dumaan sa mga city-city. Dito kasi yung highway talagang wala. Walang traffic, tas konti lang talaga yung sasakyan, guys. Ang chill lang nung pagdadrive. Tas yun, hindi rin ako nakatulog nun. Kasi nga, kami ng kwentuhan ni Marvin sa mga buhay-buhay namin. Yung mga dati naming ginawa na na-enjoy namin. Kahit papaano ngayon, kahit medyo tipid pa rin, kasi syempre, kailangan pa rin natin tipid-tipid kasi hindi pa sigurado kung mag stay ba tayo talaga dito. At least, hindi na tulad dati na hindi kami nakakapasyal. Kung papasyal man kami, sobrang bilis lang. Minsan nga, pagkatapos pa ng day, ng trabaho ko, mamamasyal kami ni Marvin hapon, tapos kakain lang kami, mabilisan, tapos uwi na, tapos bukas work na ulit. First time namin, as in mula nung naging kami ni Marvin, first time namin mag-rent ng room. Kasi nung nag-rent naman tayo sa Toronto, kasama natin sila Mama Ay, Aida, oo yung nga. Niagara. Sa Pilipinas naman, hindi naman tayo naggaganyan eh. Yup, Hindi namin kaya. Siyempre sa Pilipinas, medyo mahal-mahal din yung mga ganyang Airbnb eh. Dito, kahit papaano, kaya naman namin. Hindi naman siya tulad nung sa ibang sobrang ganda, pero at least naman, okay naman sa amin. Tsaka nakapag-enjoy din naman kami ni Marvin. Hindi nga lang siya tulad nung ibang mga content creator na pag nag-travel talagang kain dito, kain doon. Yan. Kasi syempre, pa lang. Dadating din kami dyan, guys. Don't worry. Malang be muna. happy. Lang muna tayo. Kami naman ni Marvin, mga simpleng bagay, na-enjoy naman namin yan, lalo na kung first time namin. Hindi naman kami ganun talaga sa mga kain talaga sa labas. Kumakain kami sa labas, pero lang, paminsan-minsan. Minsan, 3 beses. Bihira na nga yung 3 beses sa isang buwan na kain namin sa labas eh. Minsan kasi mas gusto na yung maamin ni Marvin kumakain dito sa bahay. Luto-luto. Pag natitikman ni Marvin, may natitikman siyang bigay sa amin. Sabihin mo, "Bet, tanong mo nga kung paano lutuin para gawin mo din." Ganyan yan eh. Ganyan yan, guys. Kaya dito sa Canada talagang kung hindi ka marunong sa Pilipinas magluto, matututo ka talaga. Dito lang talaga ako natuto. Ayan. Kaya medyo madami na tayong alam na lutuin. Sana mas dumami pa. Yan. HRM na po pala ako sa Pilipinas pero hindi ako marunong magluto. Dito lang ako sa Canada natuto. Kasi kailangan natin matuto. May asawa na tayong nakaabang para kumain. Be, anong ulam? Ganyan. Kasi nung nagtrabaho naman ako sa Manila, hindi naman ako doon masyado nagluluto kasi wala naman lutuan. Rice cooker lang. Alam niyo kung anong ulam namin ni Marvin? Anong ulam natin? Itlog, sardinas, yung mga ganyan. Tsaka pansit canton. 3 buwan na magkasama. Mula nung kinasal kami ni Marvin, ilang buwan tayo magkahiwalay? 2 months. Nasa Laguna siya, nasa Manila ako. Nagtatrabaho ako sa hotel habang hinihintay namin yung visa namin pupunta dito sa Canada. Tsaka pili lang yung mga pinagsabihan namin
na pupunta kami Canada. Yung mga kamag-anak lang siya friends. Friends lang. Kaya mga nagulat sila nung biglang aalis na kami. Natismiss pa nga ako nun eh. Kala nila buntis ako kasi biglaan daw yung kasal namin. Hindi nila alam na paalis kami. Yan. Tapos, sumunod sa akin si Marvin sa Manila. 3 months siya nag-work sa Miniso. Miniso? Sana, Uniqlo. Kaya nakakuha kami ng mga discount dun sa mga winter namin. Yung mga heat tech. Kasi winter nga kami pupunta dito. O kahit pa paano nagamit ni Marvin. 3 months siya doon. Tapos nag-grocery kami sa Fortune ba yun? Tanda mo ba yung pinupuntahan natin grocery? Tapos lagi kaming Mega Mall. Si Marvin sa Mega Mall yan, so Uniqlo. Ako Shangri-La, yung kalapit lang. Tapos, ang galing pa, lagi kaming panggabing duty. So, lagi kami nag-iintayan ni Marvin. Pero minsan, ako lagi nauuna si Marvin, minsan mas late siyang nauwi. Kasi lagi siyang closing. Nag-iintay ako dun. Sarado na yung Mega Mall. Nandun ako minsan sa labas ng Mega Mall. Yung hagdan, pababa, sa likod ng Mega Mall, guys. Doon sa may sakay ng mga bus. Doon ako nag-iintay. Nakaupo ako dun sa hagdan. Nag-iintay ako kay Marvin na lumabas. Tapos minsan umuulan pa yan. Nakaupo ako doon, nag-aabang. Grabe yung hirap ko sa'yo nun. Ay, taray. So, ayun. Hanggang dito na lang, guys. Hintayin na lang natin sa Calgary. Sa Calgary, medyo may konti na kaming budget. Tsaka ilang araw din kami doon. Susulitin namin. Ang naman, nakapag-book na naman sila Ate Aida ng mga papasyalan doon. Hindi ko pa lang natatanong kung kailan yung mga date. Pero si Marvin, nagbayad na ata siya ng ambag para nga doon. 82, Martin. 82? $82? O $82. Madami ata kaming bibisitahin. Ban, Saint Louis? Yung mga yon hindi ko pa na kasi gagawa pa kami ng mga papasyalan. Tapos yung mga kainan, kaya sabi ko Marvin, yung mga kainan, gusto kong, kainan natin, gusto kong magsangyup. Sangyup. Meron sana sa Winnipeg, pero hindi kami nakapunta. Babalik nga pala kami ng Winnipeg, guys. Madami nag-message sa akin. Kung nasa Winnipeg pa daw kami. Tapos yung iba, nag-message sa akin kailan daw kami babalik. Babalik po uli kami siguro sa August. Kasi nga, may bibisitahin po kami. Kaibigan po ng mother ni Marvin. Ayan. Uuwi muna si Tito sa Pinas. Tapos pagbalik niya, punta kami doon. Mga August po. So, baka mga 3 days kami po. 3 days, no? Pagka-off, mga ganun. Kasi 3 days na may off namin. Kung kaya ni Marvin mag-diretso na sa, pagka-out. Kaya mo? Pagka-out galing work? Also, Kinabukasan, ayan, madaling araw kami aalis para maaga. Ayan. Tapos nasabi nga ni tita sa amin, madami daw mga beach doon sa Winnipeg na pwede naming pasyalan. So, hanggang dito na lang guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko at madami pa tayong gagawin. Bye!